buhay ko po nung di pa ako kapatid, isa pong napaka masalimuot na buhay na katulad din po sa mga buhay na nangyayari ngayon na immune sa mga kalayawan, bisyo, kahit anong kayabangan sa sarili, kaluhuan, ganun po ang naging buhay ko. Nakapakinig po ako ng aral ng doktrina simula po nung naghanap po ako ng paano magiging maayos at mapayapa ang aking buhay may asawa dahil napakagulo po ng aking buhay noon. Dahil nga po sa kalayawan ng sanlibutan, hanggang nakapakinig po kami sa TV. Tapos may tiyuhin po ako na nakatira sa amin, kapatid na po siya. Lagi po niya akong pinapayuhan. Dong, tigilan mo na yung pambababae at mga gusto mo. Kung gusto mo, sumama ka sa akin doon sa San Roque, doon sa simbahan namin. Pero pag-isipan mo na, puntahan mo na ako sa bahay pag ready ka. Dala po ng pastor namin na aral po ng born again na sinasabi si kapatid na Eli, itinatanyag yung kanyang sarili, nagpapakasikat. Doon po parang nag-isip ako, samantalang tuwing nanonood kami, ang napapakinggan namin ay tumpak na tumpak sa Biblia. Nagsimula po yung pag-aanib namin nung makapakinig po ako ng aral ni Brad Eli. Simula po noon, pinilit ko po na gawin na makapagdoktrina. Samantalang yung ex-wife ko po, lagi niyang sinasabi sa akin na sabay daw kami magdoktrina, which is lagi ko naririnig naman na sinasabi ni Brad Eli na ngayong nakasumpong ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpa-delay-delay, huwag kang magpabukas-bukas. Pagkakasumpong mo ng mabuti, gawin mo agad. Kaya sinikap ko na makumpleto ko yung doktrina. Yun, nagtuloy-tuloy po ako. Napakinggan ko po yung aral. Sa awat tulong po naman ng Diyos, niloob niya na matapos ko po ito. Actually nga po, medyo mahirap po nun magdoktrina nun. Ang dami mga pagsubok na nangyayari kasi noong time na yon, December yon, which is season ng mga Katoliko sa mga tagalabas. Ang daming nagyayaya sa akin na ganito, ganyan. Hoy, pare! Balita! Hindi ka muna rito. Hindi ka pa tumatagay ah. Wala. Tagay ka muna eh. Isa lang. Para sa ako nito, birthday ni Parang Tirting. Bakit birthday ni Parang Tirting, oh? Awa tulong naman ng Panginoon, hindi po ako nahadlangan. Napupunta po ako ng lokal. Nakakadalo ako ng doktrina, which is minsan nag-undertime ako sa trabaho para mahabol ko lang yung doktrina. At sa awa naman po ng Diyos, nabautismuhan po ako. Napakatindi po ng mga dumating na pagsubok sa akin noon. Nung umuwi po yung asawa ko noon, galing siya ng ibang bansa. Nalaman niya na rin kasi na nagdodoktrina ako. Sinasama ko po siya sa pagdalo, which is di daw po talaga niya kaya. Kaya nahirapan po ako magkumbinsi sa kanya noon. Maging sa aking tatay po, tuwing umuwi po kami at nakikinig po ako sa programa po ni kapatid na Eli sa UNTV, sinasalungat po lagi ng tatay ko kasi iba po yung paniniwala nila dati. Sila po kasi yung may mga Latin-Latin na dala-dala, which is narinig na raw niya yung aral na ganon, ganyan. Minsan sinagot ko ang tatay ko na naging ugat ng pagkagalit niya sa akin. Subukan mo kaya makinig ng aral. Yan ba? Napakinggan ko na rin dati yan eh. Hindi, subukan mo lang para maliwanagan ka at magsuri ka para malaman mo talaga kung ano yung katotohanan. Ganun ba? Kumot kay Suryano ka na, ganyan ka na sumagot sa akin? Hindi naman sa ganun pa. Simula po noon, nagkukulong na lang ako sa kwarto ko. Hindi na po ako lumalabas. Dinadaan ko na lang po sa dasal at panalangin. Nalalaman ko po yung mga kapatid ko. Nagpapadoktrina na rin. Gayon na rin po ang aking ama. Laking tuwa ko po noon. Hindi ko ang galak sa puso ko nung nalaman ko na nagpa-doktrina na sila at nandun na sila sa palit nung time na yon, nung babautismuhan na.
minsan po may time na niyaya ko ang aking asawa dati na magsuri siya, makinig ng aral. Hindi po niya matanggap. Dumating po yun na pinapili niya po ako. Mamaan saan sa iglesia. Sabay tayo maglingkod sa Diyos. Hindi ko kaya. Sinabi ko na sa iyong ayoko. Ngayon, pumili ka. Ako o ang iglesia? Ang iglesia. Yun po, iniwanan niya po ako. Which is, ganun na, alam ko na ganun na mangyayari kasi hindi na talaga niya kaya sumunod. Patuloy po na paglakad ng panahon, parang ayoko na pong magkaroon uli, pumasok sa isang relasyon ng pag-aasawa dahil sa gulo nga po ng buhay ko dati, which is dumating naman, una kong inano sa kanya kung makakasunod siya sa aral. Natuwa ako dahil kaya niyang gustong-gusto niya na gawin yon, gusto niya makinig ng doktrina, gusto niya makinig ng pasalamat. Sinama ko siya minsan. Ayun nga lang po, nakita ko na may kasama akong ibang babae, nasuspindi po ako nung time na yon. Kasi alam po nila yung buhay ko po kasi dati. Which is sa awa ng Panginoon, nagtuloy-tuloy po ang aking asawa. Hindi ko po alam, nasa trabaho ako, nagpapadoktrina pala siya. Nakikinig siya hanggang tumawag siya sa akin. Hello? Pwede mo ba ako samahan sa abad? Pwede naman, bakit? Anong gagawin mo dun? Ngayon na kasi yung araw ng bautismo ko eh. Ha? Hindi nga. Yun po, sa awa ng Diyos, naging naanib po siya, nabautismuhan. Hanggang ngayon po, naging aktibo naman po sa pagdalo. Awa tulong ng Diyos, biniyayaan po kami ng 2 supling na mapagmahal sa mga magulang. Nawa, lumaki po silang may takot sa Diyos. Sa awa, tulong po ng Diyos, nakalabing-1 taon na po ako sa loob ng iglesia at nabigyan po ng munting tungkulin na nawa magampanan ko po na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Ngayon po ako inabigyan ng munting tungkulin bilang maging isang group servant. Salamat po sa Diyos sa kanyang biyayang kaloob. Ako po si kapatid na Gary Caballero at ito po ang aking istorya ng pananampalataya. Salamat po sa Diyos.